Sa pagpapatuloy ng istorya ng Chunin exams, nandito si Orochimaru at ang pakay niya ay si Sasuke. Gustong malaman ni Kakashi kung bakit niya hinahabol si Sasuke. Pinansin ni Orochimaru yung Sharingan ni Kakashi. Kasi hindi naman siya isang Uchiha kaya ibig sabihin ay nakuha lang niya ito sa isang Uchiha. Gusto din ni Orochimaru na magkaroon ng Sharingan tulad niya. Balik sa laban ni Zako at Shino, alam ni Zako na hindi napuruhan si Shino sa atake niya. Tumayo na si Shino pero biglang kinabahan si Zako. May naririnig siyang kakaiba. May mga insekto na lumabas sa katawan mismo ni Shino. Nasa likuran na pala niya ang pagkarami-raming mga insekto. Parasitic na insekto ito ayon kay Shino. Kumakain ng chakra ang mga insekto na ito. Kapag ganitong karami ang insektong kakain ng chakra niya, katapusan na ni Zako. Kaya dapat sumuko na siya. Kapag ginamit niya ang kaliwang kamay niya para atakihin siya, lalamunin siya ng insekto sa likuran niya. Kapag ginamit naman niya ang kaliwang kamay niya sa insekto, aatakihin naman siya ni Shino sa likuran. Ito ang alas ni Shino. Habang nangyayari ito ay naalala ni Zako si Orochimaru. Nagka-flashback siya nung bata pa siya at nagnanakaw ng pagkain para mabuhay. Nung na-corner siya ay binugbog siya dahil sa pagnanakaw niya. Nagawa niya ito dahil wala talaga siyang makain. Pagkatapos nito ay nagalit si Zaku. Habang naglalakad siya ay napansin siya ni Orochimaru at nagustuhan niya ang mga mata niya kanina. Pinangako ni Orochimaru sa kanya na kapag sumama si Zaku sa kanya ay siguradong lalakas siya. Madaling nakumbinsi si Zaku kaya sumama agad siya kay Orochimaru. Dahil sa naalala niyang yon, hindi siya pwedeng matalo dito. Kapalit ng pagpapalakas sa kanya ni Orochimaru ay dapat mapatunayan niyang karapat-dapat siya sa kapangyarihang binigay sa kanya. Ginamit niya ang kaliwang kamay niya at pati ang kanan niya kahit pilay ito. Pinilit pa din niyang gamitin ang kanang kamay. Kung may alas si Shino, meron din siyang alas. Pinuri ni si Zako dahil kunwari lang pala napilay pa din yung kanang kamay niya. Naloko niya si Shino. Balik kila Kakashi ay kinukwento ni Orochimaru na siya ang nagtatag ng Sound Village. Naintindihan agad ni Kakashi na balak ni Orochimaru na gamitin ang Sound Village laban sa bayan ng Konoha. Inilahad niya na kailangan niya ang mga kawal na sunod-sunuran lang sa kanya. Yun lang pala ang tingin niya kay Zako at Dos. Si Sasuke ay naiiba kasi espesyal na piyesa siya sa mga plano niya. Yung tatlong nasa exam ngayon ay patapon na piyesa lang. Nung gagamitin na ni Zako ang air pressure niya ay may kakaibang nangyari sa kanya. Hindi na niya magamit ang teknik niya. Pagtingin niya sa kamay niya ay napasukan na pala ito ng mga insekto ni Shino. Nung pinapasuko siya ni Shino kanina, inutusan na ni Shino ang mga insekto niya na barahan yung butas sa kamay niya. Ito ang alas ni Shino. Nainis si Zako at umatake pero naunahan siya ni Shino. Matindi ang tensyon ngayon sa pagitan ni Orochimaru at Kakashi. Binolehan ni Kakashi si Orochimaru na huwag lalapitan si Sasuke. Babala ni Kakashi na kahit isa sa mga maalamat na sanin si Orochimaru ay sisiguruhin niyang may sasama niya sa hukay niya si Orochimaru kapag naglaban sila. Pareho silang mamamatay dito. Biglang natawa si Orochimaru. Sinabi niyang walang kwenta yung seal na nilagay niya kay Sasuke. Kahit ano pang gawin ni Kakashi, isa lang ang pakay sa buhay ni Sasuke. Ito ay ang magiganti. Balang araw ay lalapitan din siya ni Sasuke dahil maghahanap siya ng kapangyarihan. Hinamon din niya si Kakashi na patayin siya tulad ng sinabi niya. Yun ay kung kaya niya. Nakakita ng imahe si Kakashi tulad ng nakita ni Sasuke nung una niyang nakalaban si Orochimaru. Naglaho na si Orochimaru at ninerbiyos si Kakashi. Alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang talunin si Orochimaru. Nagpapanggap lang siya kanina. Balik sa exam ay kitang may mga butas ang braso ni Zaku. Ang panalo sa laban ay si Shino. Ginamit ni Neji ang Byakugan niya. Nagulat siya sa nakita niya. Nasa loob ng katawan mismo ni Shino ang mga insekto. Ayon kay Gai Sensei, nagmula si Shino sa angkan na gumagamit ng insekto. Narinig ni Neji ang tungkol sa kanila. Hinahayaan nilang gawing bahay ng insekto ang katawan nila at ginagamit ang insekto bilang sandata nila. Hindi alam ni Kin kung anong nangyari kay Zako kaya ipinaliwanag ni Dos na binarahan ng insekto yung mga butas sa kamay ni Zaku. Nung sinubukan niyang gamitin ang air pressure niya, walang malabasan kaya pumutok na lang ito sa kanyang braso. Dapat tumawag siya ng tubero para may sisip-sip ng tubo niyang barado. Hindi man sila talaga malapit pero balak niyang ibawi si Zaku. Pagbalik ni Shino ay sinabi niyang kailangang galingan din nila kaya nainis si Kiba. Sisimula na ang susunod na laban at saktong nakabalik si Kakashi Sensei. Gusto agad malaman ni Sakura kung okay lang si Sasuke. Sinigurado ni Kakashi Sensei na okay na si Sasuke sa ospital. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Tsurugi Musumi at Kankuro. Siya si Baki, isang Jonin mula sa Suna. Nag-aalala siya kasi minamaliit ni Kankuro ang kalaban niya. Nagbabala siya na hindi siya katulad ng kasama niyang si Yoroi na magpapabaya dahil bata lang ang kalaban niya. Kapag ginamit niya ang teknik niya ay dapat sumuko na agad si Kankuro. Pero sa tingin ni Kankuro, siya ang tatapos agad sa laban na ito. At simula na ang laban. Ginamit na ni Tsurugi ang teknik niya. Pamaba ang braso at binti at pumulupot kay Kankuro. Parang cobra na mahilig manuka.
Ipaliwanag ni Tsurugi na kaya niyang palambutan ng mga buto niya gamit ang chakra niya. At kung di susuko si Kankuro, lalo niyang hihigpitan ang pagkapulupot niya at sasakalin siya. Walang silbi yung kagamitan niya kung hindi naman niya ito magagamit. Kaya na niyang baliin ang leeg niya ngayon kung gugustuhin niya kaya sumuko na siya. Kumpiyansa si Kankuro na si Tsurugi ang mamamatay dito. Nabali na yung leeg ni Kankuro. Mukhang nasobrahan si Tsurugi at napatay niya si Kankuro. Ngunit may kakaiba dito. Umarap si Kankuro at naging manika siya. Yung manika naman ngayon ang nakapulupot sa kanya. Si Kankuro na pala yung nasa loob ng benda at nagkawarimi teknik pala siya o nakipagpalit pwesto sa manika niya. Isang puppet master pala itong si Kankuro at kinokontrol niya ang manika gamit ang chakra niya. Sobrang higpit ng pagkakayakap ng manika sa kanya kaya napasuko na si Tsurugi. Dineklara na ni Hayate na si Kankuro ang panalo sa labang ito. Tingin ni Naruto ay mad-aya ito dahil dalawa laban sa isa ito dahil sa manika. Paliwanag ni Kakashi na walang mad-aya dito. Sang-ayon si Sakura dahil tulad ng shuriken, kasangkapan din ng tingin sa isang manika na kinokontrol gamit ang chakra. Si Sakura naman ay medyo kinakabahan dahil magagaling talaga ang mga ninja dito. Habang nasa CR ay nandito din si Ino at tinatakot si Sakura. Tingnan na lang niya ang nangyari kay Sasuke. Ganito katindi ang laban dito kaya gusto niyang umatras na si Sakura. Naalala ni Sakura yung pagputol niya ng buhok niya. Simbolo ito ng lakas ng loob niya nung prinotektahan niya sila Sasuke at Naruto. Kaya lalaban talaga siya. Sige lang, ang bumangga ay giba. Pipiliin na ang susunod na maglalaban. Si Sakura at Ino ang susunod na maglalaban. Ang magkaribal. Si Ino ang pinakamagaling na babaeng genin sa Konoha. Pero nag-aalala si Asuma Sensei kung seseryosohin niya ang laban niya kay Sakura. Kahit sila Shikamaru at Choji ay nag-aalala. Simula na ang laban. Sumugod agad si Sakura at nakipag hand-to-hand combat siya. Pinakita din ni Sakura ang galing niya sa kunai pero nakakasabay si Ino. Bilib si Naruto dahil lamang si Sakura pero kinontra siya ni Shikamaru. Bulag siya kung hindi niya nakikita ang tunay na nangyayari. Walang kaalam-alam si Naruto sa sinasabi nila. Patuloy lang ang hand-to-hand combat nila. Pero nakaisa na dito si Ino. Tatapusin na ni Ino ang laban pero naalala niya si Sakura nung bata pa sila. Imbis na suntok, sampal ang nagawa niya. Nagkaroon sila ng flashback nung bata pa sila. Parte ng pagiging babaeng ninja ang pagiging espiya. Kaya kailangan makihalo sila sa publiko na tulad ng isang normal na babae. Kaya sa klase nila, kailangang mag-flower arrangement sila. Lampas si Sakura nung bata pa sila at lagi na lang siyang depende kay Ino. Kaya tinuturuan ni Ino si Sakura kung paano mag-flower arrangement. Kung ihahambing sila sa bulaklak, si Ino ay bulaklak na sobrang ganda. Si Sakura, dahil wala siyang tiwala sa sarili niya, isa siyang bulaklak na hindi pa namumukadkad. Nalungkot si Sakura sa narinig niya. Naalala ito ni Sakura at nainis siya kay Ino. Sinabi niyang sa kasalukuyan, hindi niya maituturing na karibal si Ino kay Sasuke dahil napakahina niya. Napikon si Ino sa sinabi ni Sakura. Tingin ni Naruto, sobra naman ata yung sinabi ni Sakura. Alam ni Kakashi na hindi naman talaga ganito ang ugali ni Sakura. Kaya lang naman niya nasabi yon ay para seryosohin na siya ni Ino. Naalala din ni Sakura nung bata sila na binigyan siya ni Ino ng ribbon. Itong ribbon na ito ay simbolo ng pagsuporta sa isang bulaklak na hindi pa namumukadkad. Sayang naman kasi kung mal-alanta lang ito ika ni Ino. Gusto ni Ino na mamukadkad si Sakura at maging pinakamagandang bulaklak. Masaya si Sakura sa narinig niya. Kahit magkaribal sila ay sobra ang paghanga ni Sakura kay Ino. Ginawa niyang inspirasyon si Ino at gusto niyang maging katulad ni Ino. Kaya gusto niyang magseryoso si Ino at talunin siya nang mapatunayan niya sa sarili niyang nalampasan na niya si Ino. Hindi alam ni Naruto kung bakit nagkakainitan sila Sakura. Pero sa loob-loob ni Kakashi ay kahit si Naruto ay hindi din naman niya alam kung bakit naiinis siya kay Sasuke. Ganun lang talaga kapag may karibal ka. Parang katulad nila ni Guy. Nung naging mag-teammate si Sakura at Sasuke, sinabi niyang hindi siya magpapatalo kay Ino at ibinabalik na niya ang ribbon na binigay niya. Kumbaga sinasabi niyang hindi na niya kailangan ng suporta. Simula ngayon, hindi na siya yung Sakura na laging hinahabol si Ino. Kapag sinuot na niya yung headband niya, isa na siyang ganap na babaeng ninja na hindi matatalo sa kanya. Pareho na nilang sinuot ang headband nila. Magsisimula na dito ang tunay na laban. Nagkasubukan na uli si Ino at Sakura. Ginamit ni Sakura ang Kagebunshin technique. Tingin naman ni Ino ay minamaliit siya ni Sakura. Pero hindi niya inaasahan ang bilis ni Sakura dahil naglagay siya ng chakra sa paa niya. Gusto niyang ayusin ni Ino dahil hindi na siya katulad nung lampang Sakura nung bata pa sila. Kaya aayusin na talaga ni Ino. Pinupuri ni Kakashi si Sakura dahil sa lahat ng bagong ninja dito sa Chunin exam, si Sakura ang pinakamagaling sa pagkontrol ng chakra. Mas magaling pa si Sakura kay Sasuke pagdating sa pagkontrol ng chakra. Nagpatuloy na sila sa pakikipaglaban at match na match sila Sakura at Ino. Kahit sa paggamit ng shuriken ay tabla lang.
naiinis si Ino kasi nakakasabay na si Sakura sa kanya. Tingin niya kasi mas malakas pa din siya. Hindi matanggap ni Ino na pantay na sila. Hindi nga talaga sila pantay kasi mas lamang na siya kay Ino. Mas mahalaga kasi kay Ino ang magpaganda at magpahaba ng buhok. Lalong nainis si Ino dahil dito. Hindi ito maganda ayon kay Shikamaru dahil napipikon na si Ino. May kasabihan nga na ang pikon ay talo. Bigla niyang pinutol ang buhok niya. Natawa na lang si Sakura dahil ang daling asarin ni Ino. Nagwawala na si Ino. Parang sinasabi niya kay Sakura na kung nagawa ni Sakura, magagawa rin niya. Hindi siya papatalo. Gagamitin na ngayon ni Ino ang mind transfer technique. Hindi ito maganda ayon kay Asuma Sensei. Alam na alam ni Sakura ang teknik na ito kaya hindi siya natatakot. May malaking kapintasan ito. Una, mabagal lang ang paglipad na spiritual na enerhiya ng teknik na ito kaya madaling iwasan. Pangalawa, kapag hindi ito tumama, matagal bago makabalik ang kaluluwa sa katawan ng gumagamit ng teknik na ito. Kaya yung katawan ni Ino ay magiging parang bangkay lang. Hindi makakagalaw para makadepensa. Sang-ayon si Asuma Sensei. Mahirap gamitin sa one-on-one ang teknik na ito kaya kailangan niya ng teamwork kasama sila Choji at Shikamaru. Pero matigas pa din ang ulo ni Ino at tinuloy pa din ang mind transfer technique. Kaso biglang natigilan si Sakura at Ino. Natatawa ngayon si Sakura. Si Ino na ba ito? Hindi pala. Si Sakura pa din ito at sumablay si Ino. Bukas na si Ino dahil walang kaluluwa ang katawan niya. Pero nagulat si Sakura dahil may nakatali sa paa niya. Nagmula ito sa buhok ni Ino. Si Sakura ang nahulog sa patibong dahil peke yung hand sign niya para magmukhang mind transfer technique at malinlang niya si Sakura. Ngayon na niya gagamitin ang mind transfer technique niya. Hindi makapaniwala ang lahat ng nanunood na umarte lang pala si Ino kanina na pikon. Yung pagkalat niya pala ng buhok kanina ay parte ng plano niya. Ginamit na ito ni Ino. Tumatawa ngayon si Sakura kasi si Ino na ang nasa loob niya. Plano ni Ino na sabihing suko na siya gamit ang katawan ni Sakura para panalo na si Ino. Pero biglang sumigaw si Naruto. Nag-cheer si Naruto kay Sakura kasi magiging sobrang kaiya-hiya siya sa lahat ng kababaihan kapag natalo siya kay Ino na baliw kay Sasuke. Walang kwenta ito ayon kay Ino pero biglang natigilan si Ino. Hindi niya alam ang nangyayari. Biglang nagsalita si Sakura sa isipan ni Ino. Nainis kasi siya sa sinabi ni Naruto. Nagagawa ni Sakura na labanan si Ino sa katawan niya. Grabe ang fighting spirit ni Sakura. Hindi magpapatalo ang kaluluwa ni Sakura kay Ino. Sa mata ni Hayate, hindi niya alam kung si Ino ito o si Sakura. Natatalo na si Ino sa loob ng katawan ni Sakura. Kung hindi siya lalabas sa katawan niya ay magsisisi si Ino babala ni Sakura. Hindi na ito makayanan ni Ino. Kaya pinili na niyang bumalik na lang sa katawan niya. Parehong pagod na silang dalawa. Hindi makapaniwala si Shikamaru na nakayanan ni Sakura ang teknik ni Ino. Tingin ni Asuma Sensei na dahil ito sa malaki din yung nagamit niyang chakra para sa patibong niya kanina kay Sakura bago gamitin ang mind transfer technique. Humina ang teknik niya dahil kinapos na siya sa chakra. Hindi makapaniwala si Ino kay Sakura. Lakas na katumbas ng kagandahan ang kailangan para mabuhay ang isang babaeng ninja. Napahanga si Kakashi Sensei dahil hindi ganun kadaling palayasin ang pumapasok na espiritu ng kalaban. Tingin niya may epekto yung boses ni Naruto kanina. Wala na silang natitirang chakra, kaya dito na ito matatapos. Sumugod sila pareho. Sabay uli silang nagkatamaan. Sinubukan nila parehong tumayo pero hindi na nila nakayanan. Ang resulta ng laban ay tabla kaya pareho silang hindi makakatuloy sa final exam ng Chunin exam. Kinuha na sila ng mga teacher at nag-aalala ang mga kaibigan nila. Pinatahimik sila ni Sensei dahil mahimbing ang tulog nila. Hindi na kailangan ng medic. Magigising din sila mamaya. Parehong humanga sila Asuma Sensei at Kakashi Sensei kay Sakura. Hindi lang si Sasuke at Naruto ang gumagaling. Pati din si Sakura. Tama ang desisyon ni Kakashi sa pagpayag na lumahok ang Team 7 sa Chunin exam dahil malaki ang naitulong nito sa paggaling nilang tatlo. Pipiliin na ang susunod na maglalaban. Si Tenten laban kay Temari. Nagising na pareho si Ino at Sakura. Malungkot si Sakura dahil akala niya'y natalo siya. Pero tingin ni Ino, siya dapat ang malungkot dahil tumable siya kay Sakura. Kinilala na ni Ino si Sakura na namukadkad na bulaklak na din siya. Sobrang saya ni Sakura dahil kinilala na ni Ino ang galing niya. Pagkatapos nito ay bumalik agad sila sa dati dahil pinag-aagawan na naman nila si Sasuke. Balik kila Tenten. Ganado si Tenten dahil sa pinakita ng dalawang babaeng ninja kanina. Kaya magpapasikat din siya. Simula na ang laban. Dumistansya siya at tingin ni ikatlo na sakto itong distansyang ito para kay Tenten.
Dahil hindi pa umaatake si Tenten ay nang-aasar siya na umatake na si Tenten. Kapag umatake na si Temari ay tapos na ang laban. Marami pang kakaining bigas si Tenten kaya gusto niyang mauna na siyang umatake. Kaya sinimulan na ni Tenten at binato si Temari ng shuriken. Hindi ito tumama. Hindi makapaniwala si Tenten na hindi tumama yung atake niya. Patuloy na inaasar ni Temari si Tenten dahil hindi man lang niya mapatama yung shuriken niya. Hindi din makapaniwala si Rock Lee na sumablay si Tenten dahil pagdating sa sandata, mahusay talaga itong si Tenten. Imposibleng sumablay si Tenten ayon kay Guy Sensei, ibig sabihin ay may ginagawang kakaiba si Temari para sumablay si Tenten. Dineklara ni Shikamaru na panalo na naman ang Sune dito. Hindi alam ni Naruto kung paano nasabi agad ni Shikamaru kahit hindi pa tapos ang laban. Basta sinabi ni Shikamaru, maniwala na lang si Naruto. Naghanda na si Temari dahil nabasa na niya ang gagawin ni Tenten. Tumakbo si Tenten. Pagtalon ay naglabas siya ng kalatas. Habang umiikot ay lumabas ang mga sandatang laman ng kalatas na ito at inatake si Temari. Pero hindi na naman tumama ang mga atake ni Tenten. Hindi makapaniwala si Tenten. Ayon kay Temari, ito ang unang bituin ng pamaypay niya. Meron pang dalawang bituin. Kapag lumabas na ang pangatlo ay tapos na ang laban. Naiinis si Tenten na kakailanganin na niyang gamitin ang alas niya. Balak pa naman niyang itago ito para sa final exam. Dalawang kalatas na ang linabas ni Tenten. Rising Twin Dragon. Lumipad ang dalawang dragon na kalatas. Dito'y ginamit ni Tenten ang mga sandata mula sa dalawang kalatas at binato kay Temari. Ginamit na ni Temari ang pangalawang bituin at pinaypay lang ang mga sandata ni Tenten. Pero hindi pa ito tapos. May mga manipis na lubid pala ang mga sandata ni Tenten kaya magagamit niya uli ito. Umatake uli si Tenten. Linipad uli ang mga sandata ni Tenten pati na din siya. Ito na ang pangatlong bituin. Biglang naglaho si Temari. Nakasakay sa pamaypay si Temari. Sa kanya ginamit ang windside technique. Nahihiwa na si Tenten ng hangin mula sa teknik na ito. May kasamang chakra ang hangin na ito kaya sobrang lakas. Pagkatapos ay pinatama pa ni Temari si Tenten sa pamaypay niya. Ang bayolente ni Temari. Nang-aasar pa si Temari dahil nakakabagot si Tenten. Dapat katakutan ng mga taga-Suna. Si Temari ang panalo. Nung papunta na si Lee para tulungan si Tenten ay binato pa ni Temari si Tenten. Nice catch. Inis na si Rock Lee dahil hindi makatao si Temari. Walang pake si Temari at pinapatapon na niya ang basura. Ginamit ni Rock Lee ang Konoha Senpo, pero madali lang ito nasalag ni Temari. Pinigilan ni Guy Sensei si Rock Lee. Pinagalitan ni Gaara si Temari dahil panalo na siya. Gusto niyang umakyat na si Temari dahil baka mahawa pa siya sa dalawang weirdo sa baba. Pinakalma ni Sensei si Rock Lee. Nagbabala si Guy Sensei. Malakas itong si Rock Lee kaya maghanda na sila. Si Kiba naman ay takot na takot dahil alam niya kung gaano kalakas ang mga taga-Suna. Takot pa din si Akamaru kay Gaara. Kinamusta ni Naruto si Sakura. Nagpasalamat si Sakura kay Naruto sa pag-cheer kanina. Malamang natalo si Sakura kundi dahil sa pag-cheer ni Naruto. Pipiliin na ang susunod na laban. Si Shikamaru laban kay Kin. Tinatamad naman si Shikamaru. Binolehan ni Do si Kin tungkol sa paggamit ni Shikamaru ng anino. Pero kumpiyansa si Kin na hindi siya matatalo. Walang gana si Shikamaru at ayaw niyang makalaban ang babae. Balak naman ni Kin na tapusin agad ang laban na ito. Problema ni Shikamaru ay hindi niya alam ang teknik ni Kin dahil hindi niya ito nakita. Si Kin naman ay alam ang tungkol sa teknik niya. Simula na ang laban. Shadow Possession Technique. Madali lang ito na ilagan ni Kin at umatake pa ng malaking karayom na may bell. Tingin ni Shikamaru na ang sunod na atake ni Kin ay isang karayom na may bell at isang wala. Iilagan ni Shikamaru ang karayom na may bell at tatamaan siya ng karayom na walang bell dahil tahimik ito. Tama ba? Hindi siya sinagot ni Kin at umatake uli. Kumpiyansa na si Shikamaru dahil nabasa na niya si Kin. Nagulat si Shikamaru dahil tumunog yung bell sa likod. Akala niya ay may atake mula sa likuran niya dahil sa bell pero binatak lang pala ni Kin yung bell gamit ang manipis na lubid. Lagot si Shikamaru dahil tinalikuran niya si Kin. Okay naman si Shikamaru dahil hindi siya napuruhan ng mga karayom. Gustong bumawi ni Shikamaru pero binatak uli ni Kin ang bell sa likod niya. May nangyaring kakaiba kay Shikamaru. Bigla na lang siyang napaluhod. Ganito ang nangyayari sa lahat ng nakakarinig ng bell niya. Magkakaroon ng halusinasyon ng mga nakakarinig ng bell niya. Kahit takpan pa niya ang tenga niya ay walang kwenta ito. Biglang dumami na si Kin dahil sa halusinasyon niya. Hindi na niya alam kung sino ang totoo. Walang silbi yung teknik niyang anino kung hindi niya alam kung sino ang target niya. Lahat ng Kin ay bumato ng malaking karayom kaya hindi nakadepensa si Shikamaru. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tunay na atake. Balak nang tapusin ni Kin ang laban para matapos na ang paghihirap ni Shikamaru. Pero biglang natigilan si Kin. Nawala na ang mga ilusyon. Nahuli na si Kin
Kin sa Shadow Possession technique niya. Hindi alam ni Kin kung paano niya ito nagawa. Wala siyang makitang anino mula kay Shikamaru. Tanga kasi siya ika ni Shikamaru. Sa ganitong kanipis na lubid, imposibleng magkaroon ng anino ito. Bali nanggaling kay Shikamaru ang anino na ito. Kaya niyang pahabain at panipisin ang anino niya. Pinagbuka ni Shikamaru na anino ng lubid niya yung nasa sahig kaya hindi napansin ni Kin na gumapang na pala yung anino ni Shikamaru sa kanya. Pero kumpiyansa pa din si Kin dahil gagayahin lang naman niya ang gagawin ni Shikamaru. Hindi niya nakikita kung paano mananalo si Shikamaru dito. Biglang bumunot ng shuriken si Shikamaru at nagulat si Kin kasi pareho silang tatamaan ng shuriken nito. Binato na ni Shikamaru ang shuriken. Inilagan niya ito. Pati din si Kin pero nauntog si Kin sa pader sa likuran niya. Kasama pala ito sa plano ni Shikamaru. Kailangan alam ng isang ninja ang lugar ng pinaglalabanan niya para makapagplano at makagawa ng strategy. Alam na agad niya na magkaiba ang distansya nila sa pader kaya kahit pareho sila ng galaw ay tagilid dito si Kin. Panglito lang yung shuriken. Panalo si Shikamaru. Masaya si Rock Lee para kay Shikamaru at gusto niyang siya ang susunod na lalaban. Pipiliin na ang susunod na laban. Si Kiba at Naruto ang susunod na laban. Sobrang saya ni Naruto pero mas masaya si Kiba dahil tingin niya'y mahina lang si Naruto. Gusto ni Kakashi na ipakita niya ang makakaya niya sa laban na ito. Magkaharap na si Kiba at Naruto. Oras na niya para magpasikat. Nainis si Kiba kasi siya ang magpapasikat. Binaba ni Kiba si Akamaru pero nagtataka si Naruto kung bakit may tuta siya. Kasama si Akamaru na lalaban. Okay lang ito ayon kay Hayate dahil ang hayop ay tinuturing din na kasangkapan ng ninja kaya wala nang magagawa si Naruto. Ma-pride si Kiba kaya hindi muna niya pinapasali si Akamaru. Si Kurenai Sensei ay minamaliit si Naruto at tingin niya wala siyang binatbat kay Kiba. Si Hinata naman ay nalilito kasi gusto niyang mag-cheer kay Kiba dahil teammate sila pero gusto din niya mag-cheer kay Naruto. Swerte ni Kiba kasi si Naruto lang ang kalaban niya. Naalala ni Kiba si Naruto nung nasa Ninja Academy pa. Simpleng palat anyo na lang, hindi pa niya magawa. Nagpagtatawanan pa siya. Lagi na lang siyang napapagalitan ni Iruka Sensei. Sumubok uli si Naruto at ganun pa din. Natawa si Kiba at ang buong klase kay Naruto. Nainis si Naruto at sinabing balang araw ay magiging Hokage siya kaya lalo pa silang natawa. Balak tapusin ni Kiba ang laban ng isang suntok lang. Pero hindi naman papayag si Naruto. Simula na ang laban. Ginamit niya agad ang Ninpo 4 legs technique. Naging parang hayop si Kiba at mabilis siyang umatake. Tapos na ang laban. Lahat sila'y iniisip na wala naman kasi talagang binatbat si Naruto. Pero si Sakura at Kakashi Sensei ay relax lang. Naalala ni Sakura yung unang araw nilang tatlo. Nung una, walang kwenta si Naruto. Pero nasaksihan niya ang patuloy na paglakas ni Naruto. Mula kay Zabuza hanggang kay Orochimaru. Kaya hindi pa ito tapos. Nakabangon si Naruto at nagulat si Kiba. Pati na din ang lahat. Hindi papayag si Naruto na minamaliit lang siya. Hindi pa niya pinapakita ang tunay niyang lakas. Gusto ni Naruto na gamitin ni Kiba ang aso niya kung gusto niyang manalo. Sabay na silang sumugod. Gumamit si Kiba ng smoke bomb. Walang makita si Naruto at inatake na siya ni Kiba. Hindi makadepensa si Naruto. Sinubukang lumabas ni Naruto pero pinigilan siya ni Akamaru. Mukhang napuruhan si Naruto. Tinawag ni Kiba si Akamaru. Pero bigla siyang kinagat ni Akamaru. Hindi alam ni Kiba kung anong nangyayari. Si Naruto pala ito. Nagulat si Kiba dahil nakapagpalat anyo si Naruto. Si Akamaru naman ay hawak pala ng Kagebunshin ni Naruto na nakahiga kanina. Nagulat si Ino kasi napapantayan ni Naruto si Kiba. Hindi akalain ni Shikamaru na kaya na ni Naruto gamitin ang Kagebunshin at palit anyo ng sabay. Pero kahit lumakas si Naruto, tapos na ang laban na ito ayon kay Kiba. Magseseryoso na si Kiba. Handang-handa na si Naruto at tiwala siyang hindi siya matatalo ni Kiba. Kahit ang ikatlo ay nagulat kay Naruto. Ang pagkakaalam lang kasi nila ay pasaway lang si Naruto. May kinuha si Kiba sa bulsa niya. Pinakain niya ito kay Akamaru. Naging pula si Akamaru at naging mabangis. Hindi alam ni Naruto kung ano yung pinakain kay Akamaru. Kahit si Kiba ay kinain ito. Food pills ito ayon kay Kakashi Sensei. Pagkatapos nito ay ginamit ni Kiba ang Beast Clone technique. Pinagpalitan niyo ni Kiba si Akamaru. Nagreklamo si Naruto kasi pandaraya yung paggamit ng gamot para lumakas. Pero ang food pills ay kasangkapan din ng isang ninja kaya pinapayagan ito. Pinaliwanag ni Choji na ang food pills ay ginagamit ng mga ninja kaya nagagawa nilang lumaban ng 3 araw ng walang pahinga. Puno ito ng protina. Sigurado si Choji na doble na ang chakra ni Kiba at Akamaru. Sumugod si Kiba at Akamaru gamit ang 4 legs technique. Nakailag si Naruto. Patuloy ang pag-atake ni Kiba. Tingin nilang lahat ay tagilid na si Naruto dito. Puro ilag lang si Naruto at hindi makaatake dahil grabe ang bilis nila Kiba at Akamaru. Napilitang tumalon ni Naruto pero ito pala ang inaantay ni Kiba. Beastmaster Combat Move. Ginamit nila ang Gatsuga. Napuruhan dito si Naruto.
Ito ang pagkakaiba ng lakas nila. Pero nakakagalaw pa din si Naruto. Dineklara niyang hindi siya matatalo dito dahil magiging Hokage siya. Pinagtawanan lang ito ni Kiba dahil mahina si Naruto. Siya na lang ang magiging Hokage para kay Naruto. Naalala ni Naruto yung panahon na pinagtatawanan lang siya ng mga classmate niya. Imposible ang pangarap niya dahil mahina siya. Sa loob-loob ni Hinata, para sa kanya hindi mahina si Naruto. Madami ng pinagdaanan si Naruto simula pa nung bata siya. Pero kahit galit sa kanya ang mga tao, patuloy siyang naniniwala sa sarili niya. Alam ni Naruto na hindi siya magaling pero hindi siya tumigil sa pagsusumikap. Patuloy palang pinapanood ni Hinata si Naruto ng patago. Kaya bilib na bilib si Hinata sa kanya kasi napakatatag ni Naruto. Kahit walang kumikilala sa kanya sa bayan ng Konoha. Hindi basta-basta sumusuko si Naruto. At ngayon, lahat sila ay nakikita na ang tunay na Naruto. Nakabango na si Naruto. Kinikilala na siya ng lahat. Kung makikipagkumpetensya ka sa pagiging Hokage, kailangan talunin mo muna ako. Naiinis na si Kiba sa kadaldalan ni Naruto kaya mas lalakasan pa niya ang mga atake niya. Ginamit uli ni Kiba ang Gatsuga. Bahagyang nakailag si Naruto. Ginamit uli ni Kiba ang Smoke Bomb at sinundan ng Gatsuga. Hirap na si Naruto. Ang hirap ng ilagan, wala pa siyang makita. Tumigil si Kiba sa pag-atake at inasar si Naruto na mukhang ubos na ang lakas niya. Marami pa siyang natitira. Kahit maging apat pa si Kiba, kayang-kaya niya. Sumugod na uli si Kiba at Akamaru at inulit nila yung atake nila kanina. Walang magawa si Naruto at puro depensa lang siya. May naisip na si Naruto. Palet anyo. Parating na ang Gatsuga ni Kiba. Pero napatigil siya. Tatlo na ang Kiba. Nasaan dito si Naruto? Pinuri ni Kiba si Naruto dahil maganda ang naisip niya. Ngunit walang kwenta ito. Inatake niya agad ang isang Kiba. Hindi niya maloloko si Kiba dahil malakas ang pang-amoy niya. Dahil sa linagay ni Kiba ang chakra niya sa ilong niya, 10,000 beses na mas malakas ang pang-amoy niya kumpara sa normal. Nawala na ang palet anyo. Pero si Akamaru pala ito. Nagkamali si Kiba. Hindi makapaniwala si Shino na nagkamali si Kiba. Galit na galit si Kiba kaya sinuntok niya yung nasa likuran niya dahil ito pala ang tunay na Naruto. Nawala ang palet anyo at si Akamaru din ang lumabas. Nagulat si Kiba. Tulad lang ito sa inaasahan sa pinakapasaway na ninja. Gumalaw ang unang Akamaru at si Naruto pala ito. Nakaganti na ng atake si Naruto kay Kiba. Tuwang-tuwa si Hinata at gulat na gulat sila Shikamaru. Pagtingin ni Kiba ay masakit ang loob niya dahil nasaktan niya si Akamaru. Tama pala yung unang inatake ni Kiba. Naisahan siya ni Naruto nung nagpalit anyo siyang bilang si Akamaru. Hindi nila akalain na ganito nakagaling si Naruto. Sinabihan niya si Kiba na mag-ingat sa paggamit ng teknik niya dahil pwedeng magamit ito ng kalaban laban sa kanya. Galit na si Kiba kaso mas naiinis si Kakashi Sensei kasi parehong-pareho yung sinabi ni Naruto sa sinabi ni Kakashi sa kanya noon. Kinagat ni Kiba ang sarili niya para kumalma siya. Nakapag-isip na siya ng maayos. Alam niyang lamang pa din siya sa bilis laban kay Naruto. Maghahanap siya ng pagkakataon at lilikuran niya si Naruto. Dito niya gagamitin ang 4 legs technique niya. Balak nang tapusin ni Naruto ang laban gamit ang secret technique niya. Nagulat si Kiba na may tinatago pa pala si Naruto. Pero tingin ni Kiba ay kalokohan ito. Nagkukunwari lang si Naruto. Gagawin na ito ni Naruto pero pinigilan agad siya ni Kiba. Hindi alam ni Kiba yung technique na ito pero hindi siya papayag na magamit ni Naruto ito. Sobrang bilis ng mga atake ni Kiba. Isa pa at tatamaan ng solid dito si Naruto. Nahihirapan na si Naruto dahil hindi niya magawa yung technique niya. Walang humpay ang atake ni Kiba. Ginamit ni Kiba ang kuko niya. Masyadong mabilis at malakas si Kiba. Patuloy lang ang pagpapamalas ng bilis ni Kiba. Natamaan si Naruto pero nasalag pala niya ito at binalibag si Kiba. Grabe pa din ang chakra ni Kiba pero hindi payag si Naruto na dito matatapos ang lahat. Magiging Hokage pa siya. Kumpiyansa si Kiba dahil mas mabilis pa din siya. Wala na talagang magawa dito si Naruto. Tinamaan pa ng isang beses si Naruto ng kuko ni Kiba. Puro trash talk na ang kinakain ni Naruto mula kay Kiba habang pinipilit ni Naruto na makatayo. Hindi pa din siya matatalo kahit anong gawin niya. Hanga sila sa tibay ni Naruto. Kailangang makahanap ng magandang pagkakataon si Naruto para magamit yung secret technique niya. Alam ni Kiba na sagad na si Naruto kaya tatapusin na niya ang laban. Pipilitin na lang niyang gamitin ang bagong technique niya at pasasabugin ito. Pero hindi papayag si Kiba. Linakuran na niya si Naruto. Kaso may ibang sumabog sa mukha ni Kiba. Nasaktan ang ilong ni Kiba dahil tumatambay yung amoy sa ilong niya. Yan ang problema kapag mahilig ka sa likuran. Pwede kang maututan. Nakasama pa yung 4 legs technique ni Kiba ngayon dahil sobrang lakas ng pang-amoy niya ngayon. Nolisap niya ng 10,000 beses nang mas matindi ito. Alam ni Kakashi Sensei na hindi ito sinasadya ni Naruto pero sobrang ganda ng timing nito. Tulad ng inaasahan sa pinakapasaway na ninja ng Konoha. Nasarapan si Naruto sa pag-utot pero pwede na niyang gamitin ang secret technique niya. Gumawa siya ng 5 Kage Bunshin.
Napapaligiran na si Kiba. Oh! Ki! Naruto Rendan. Napuruhan si Kiba. Bagong teknik ba kamo? Napanood lang naman niya yung laban ni Sasuke kanina. Inopya lang niya ito. Pati pangalan ng teknik halos pareho lang. Lumapit si Hayate at hindi na kayang lumaban ni Kiba kaya si Naruto ang panalo. Bilib na bilib silang lahat. Akalain mo, si Naruto ay nanalo pa. Tuwang-tuwa ang number 1 fan na si Hinata. Proud si Kakashi Sensei at sobrang saya ni Naruto dahil lumalakas na siya. Pagbalik ni Naruto ay tinawag siya ni Hinata. Hiyang-hiya si Hinata. Inabot niya ang isang pamahid kay Naruto. Hindi alam ni Naruto ito kaya sinabihan siya ni Kurenai Sensei na tanggapin itong ointment. Tanggapin niya ito para kay Hinata. Masaya si Naruto at Hinata pero galit si Neji dahil hindi nagseseryoso si Lady Hinata. Pagpahid ni Naruto ay gumaling agad ang sugat niya. Sobrang bisa pala nito. Pero sa loob-loob ni Kakashi, siya lang yung mabilis gumaling. Dahil ito sa demonyong lobo sa loob ng katawan niya. Lumapit si Hinata kay Kiba at nag-abot din ng ointment. Ayon kay Kiba, mas importanteng alalahanin niya ang sarili niya. Kapag nakatapat niya si Gaara at si Neji, umatras na siya. Siguradong dudurugin siya ni Neji. Hyuga Neji laban kay Hyuga Hinata. Nangyari ang kinakatakutan niya. Hindi akalain ni Neji na makakaharap niya si Lady Hinata. Ganon din si Hinata, si Kuya Neji niya ang kalaban niya. Nagulat si Naruto na magkapatid pala sila. Nagmula sila sa kilalang angkan sa Konoha, ang angkan ng Hyuga. Hindi talaga sila magkapatid. May head family kasi at branch family. Si Hinata ay mula sa head family. Si Neji naman ay mula sa branch family. Magkamag-anak sila, pero hindi maganda ang relasyon ng head family at ng branch family. Marami ng masamang nangyari sa nakaraang panahon. Ang angkan ng Hyuga, tulad ng angkan ng Uchiha ay may mga espesyal na teknik sila. Sa angkan ng Hyuga, gumawa sila ng patakaran na pabor sa head family. Kaya may mga teknik na hindi nagagamit ang branch family. Ang branch family ay dapat pagsilbihan ng head family. Pinapa-address na ni Neji si Lady Hinata dahil hindi siya bagay maging isang ninja. Masyado kasi siyang mabait. Ayaw niya ng gulo. Wala din siyang tiwala sa sarili niya. Ang katotohanan nito, kaya lang naman nandito si Lady Hinata ay dahil kailangan tatlo ang mag-register sa Chunin exam. Kung umayaw siya, hindi makakasali sila Kiba at Shino. Itinanggi ito ni Hinata. Nandito kasi siya para baguhin ang sarili niya. Naalala ni Kurenai Sensei nung pumunta siya sa angkan ng Hyuga. Siya si Hanabi, ang kapatid ni Hinata. Siya naman si Hiyashi Hyuga, ang pinuno ng angkan ng Hyuga, ang tatay ni Hinata. Nagpaalam si Kurenai Sensei na siya na ang bahala kay Hinata. Payag siya at wala din siyang pakialam. Kapag naging genin si Hinata, pwede siyang mamatay sa misyon. Mahirap ito dahil siya ang tagapagmana, pero walang pake ang tatay niya. Isang talunan si Hinata kung ikukumpara sa kapatid niya na mas bata ng 5 taon sa kanya. Pinalayas na niya si Kurenai Sensei pero narinig pala ni Hinata yung sinabi ng tatay niya. Sinusubukan ni Hinata na baguhin ang sarili niya. Imposibleng magbago ang tao. Spoiled siya masyado sa head family. Ang talunan ay habang buhay ng talunan. Hindi na magbabago si Hinata. Naiinis na si Naruto. May magaling at may talunan. Ang tao ay laging hinuhusgahan ng halaga ayon sa muka, talino, galing, katawan at ugali. Wala siyang magagawa kundi maghirap at mabuhay sa mga katotohanan na hindi niya kayang baguhin. Tulad ng katotohanan na nasa head family si Hinata at sa branch family lang si Neji. Kaya imposible yung kagustuhan niyang magbago. Pakitang tao lang ito. Hindi yun totoo ika ni Hinata. Nabanggit ni Kakashi na ang Sharingan ay nagmula din sa Byakugan. Tulad ng Sharingan, Kekkei Genkai ng Hyuga ang Byakugan. Kapag walang kang dugo ng angkan nila, hindi mo magagamit ang teknik nila. Tingin din ni Kakashi na mas lamang ang Byakugan sa Sharingan. Ginamit na ni Neji ang Byakugan. Takot na takot si Hinata. Sa titig pa lang ni Neji ay hindi na alam ni Hinata ang gagawin niya. Siguradong may naalala siyang masakit na nakaraan, mga naranasan niyang paghihirap. Gigil na si Naruto. Patuloy na binabasa ni Neji ang body language ni Hinata kasi kitang-kita na takot siya at ayaw lumaban. Pati pagkagat ng labi, pinapaliwanag niya na senyales ito ng pagpapanik. Hindi na nakatiis si Naruto at sumigaw bilang pagsuporta kay Hinata. Kayang magbago ni Hinata. Sino ba siya para sabihin kung ano ang kaya at hindi kaya ng isang tao? Gusto ni Naruto na bugbugin ni Hinata si Neji. Nagulat si Hinata. Nakaka-relate din kasi si Naruto kasi talunan ng tingin ng tao sa kanya. Hindi gusto ni Naruto na nagpapabuli lang siya kay Neji. Kailangan sumagot at lumaban din siya. Biglang nagbago si Hinata. Handa na siyang lumaban. Ang pakay pala ni Neji ay paatrasin lang si Hinata para hindi na siya masaktan. Naalala ni Hinata yung sinabi ni Naruto na hindi niya babawiin ang kanyang mga salita. Ito ang paraan niya ng pagiging ninja. Hindi na siya tatakbo. Byakugan. Hinamon ni Hinata si Neji. Tinanggap ito ni Neji. Ayon kay Rock Lee, ang estilo ng Hyuga ang pinakamalakas sa Konoha. Ang posibleng pinakamalakas na genin sa bayan ng Konoha ay ang teammate niyang si Neji.
Nagsimula na sila. Pareho nilang nasa salag ang atake ng isa't isa. Pantay na pantay lang si Hinata at Neji. Nakakita na ng pagkakataon si Hinata. Pero dumaplis lang ang atake niya. Kahit daplis lang ay sapat na, may dahilan kaya kilalang kilala ang angkan ng Hyuga. Iba ang taijutsu ng Hyuga kung ikukumpara sa taijutsu ni Gai Sensei at ni Rock Lee. Ang taijutsu nila Sensei ay pumipinsala sa panglabas na parte ng kalaban. Babalian ka ng buto o susugatan. Ang taijutsu ng Hyuga ay pinipinsala ang pangloob na parte ng kalaban. Pipinsalain nito ang daluyan ng chakra at ang organs ng tao. Ito ang tinatawag na gentle fist. Dagdag pa ni Kakashi Sensei na sobrang epektibo ito. Ang muscle ay pwedeng palakasin sa training. Pero kahit gaano kakatibay, mahirap dumipensa laban sa gentle fist kasi hindi naman training ang organs para tumibay. Isang tama mula dito ay pwedeng nakamamatay. Patuloy lang sila at mukhang pantay na pantay sila. Maganda bagay ito para kay Hinata. Mukhang si Hinata na nakalalamang. Nagpaliwanag si Rock Lee tungkol sa daluyan ng chakra. Madaming daluyan ng chakra sa buong katawan. Nakapalibot din ito sa organs ng tao. Kapag tinamaan ng daluyan ng chakra, kasamang mapipinsala ang organ ng tao. Ang daluyan ng chakra ay imposibleng makita, maliban na lang kung may byakugan ka. Ang gentle fist ay naglalagay ng chakra sa kamay at papatamain sa daluyan ng chakra ng kalaban. Nakatama si Hinata. Pero ganun din si Neji. Natamaan ang puso. Pero si Hinata pala ang tinamaan. Dismayado si Neji na hanggang dito lang pala ang lakas ng head family. Patuloy na umatake si Hinata pero baliwala lang ito kay Neji. Pagkatapos ng atake ni Neji ay pinakita niya ang braso ni Hinata. Ito pala ang ginagawa ni Neji kanina pa. Si Neji ang pinakatalentado mula sa Hyuga. Nung akala ng lahat ay pantay lang sila, patuloy palang inaatake ni Neji ang chakra points ni Hinata. Paliwanag ni Kakashi na maliban pa sa daluyan ng chakra, may 361 na chakra points din sa katawan. Kapag natamaan ito, titigil na ang pagdaloy ng chakra dito. Barado na ito. Kahit ang Sharingan ni Kakashi Sensei ay hindi nakikita ito. Isa pa ay hindi lang sapat na nakikita mo ito. Kailangan ay sobrang galing mo din para matamaan mo ang chakra points ng eksakto. Tagilid na dito si Hinata. Kahit ano pang gawin ni Hinata ay hindi magbabago na malaki ang agwat ng abilidad nila. Hindi na niya mababago ang kapalaran niya. Pinapasuko na ni Neji si Hinata. Nahihirapan na si Hinata. Pero hindi niya babawiin ang binitawan niyang salita. Dahil ito ang paraan niya ng pagiging ninja. Nagulat si Naruto sa tibay ni Hinata. Magkatulad sila ni Naruto ika ni Rock Lee. Alam ni Sakura na palagi din kasing pinapanood ni Hinata si Naruto. Pero matindi ang naging pinsala sa puso niya. Delikado na ito dahil isang tama pa ay pwedeng ikamatay ito ni Hinata. Dehado na talaga dito si Hinata dahil barado na ang chakra points niya. Hindi na siya makakagamit ng chakra para magamit ang gentle fist niya. Nag-aalala si Kakashi Sensei na may ganitong kagaling pala sa batch nila Sasuke. Kahit si Sasuke, walang panama dito kay Neji. Nag-cheer si Naruto para kay Hinata. Dahil dito ay lumakas uli ang loob ni Hinata. Habang patuloy na lumalaban si Hinata ay inaalay niya itong laban na ito kay Naruto. Para sa'yo, ang laban na to. Dahil matagal na niyang pinapanood si Naruto. Lumalakas ang loob niya kapag nakikita niya ang katapangan ni Naruto. Pakiramdam niya ay kakayanin din niya ang lahat ng pagsubok. Sumubok uli si Hinata pero nahuli uli siya ni Neji. Mas tumitindi pa ang pinsala ni Hinata pero hanga si Kurenai Sensei dahil ang dating Hinata na kilala niya ay susuko agad. Lagi siyang bigo sa lahat ng misyon nila at madaling mawala ng lakas ng loob. Iba na si Hinata ngayon. Gusto niyang panoorin siya mabuti ni Naruto. Mas napalakas ngayon ang atake ni Neji. Isang tama na naman sa puso at bumagsak na si Hinata. Sa simula pa lang, wala nang kwenta ang mga atake ni Hinata. Ito na ang katapusan. Naalala ni Naruto yung sinabi ni Hinata sa simula ng laban niya kay Neji. Tapos na ito ayon kay Gai Sensei dahil direkta sa puso uli ang atake. Bago pa makapagsalita si Hayate ay pinigilan siya ni Naruto. Hindi pa tapos ang laban. Sinubukan uli ni Hinata na bumangon. Nakabangon na uli si Hinata kahit grabe ang pinsala sa puso niya. Dahil ito kay Naruto. Ngayon na nakikita ni Naruto ang tunay na siya, hindi siya papayag na mapahiya siya sa harap ng taong hinahangaan niya. Pinasuko na siya ni Neji. Alam niyang hindi ginusto ni Hinata na ipinanganak siya sa head family ng Hyuga lalo pat mahina lang siya. Kahit ang tatay niya ay ikinahihiya siya, hindi na siya magbabago. Tanggapin na lang niya ang kapalaran niyang talunan lang siya. Pero sagot ni Hinata na ang tunay na nagdurusa sa kapalaran nila ay itong si Neji. Hindi niya tanggap na sa branch family lang siya pinanganak. Nagalit dito si Neji at sumugod kay Hinata kahit dineklara na ni Hayate na panalo na si Neji. 4 na Jonin ang pumigil kay Neji. Pinagsabihan siya ni Gai Sensei na nanangako si Neji na hindi siya dapat mawawala sa sarili sa mga bagay na may kinalaman sa isyu ng head at branch family. Kahit ba naman hanggang dito ay may special treatment pa din ng head family? Hindi na nakayanan ng puso ni Hinata. Pinuntahan agad siya ni Naruto at kinamusta.
Gustong malaman ni Hinata kung napatunayan nga niyang nagbago siya kahit papano. Biglang tinawag ni Neji si Naruto dahil napakadaldal niya kanina. Saka ang talunan ay habang buhay ng talunan. Hindi magbabago ang kapalaran. Nainis si Naruto pero nginitian lang siya ni Neji. Sumugod agad si Naruto pero pinigilan siya ni Rock Lee. Alam ni Rock Lee ang nararamdaman ni Naruto. Pero lahat ng laban ay dapat ganapin sa opisyal na laban. Mas okay kapag mangyari ang laban sa final exam. Sigurado siya ang lalaban kay Neji pero okay lang din kay Rock Lee kung si Naruto ang makalaban ni Neji. Dahil dito ay kumalma na si Naruto. Naubo si Hinata at hindi maganda ang lagay niya. Hindi tama ang tibok ng puso niya. Masama ang tingin ni Kurenai Sensei kay Neji dahil mukhang gustong patayin ni Neji si Hinata. Masasayang ang oras ni Kurenai Sensei sa pagtitig niya. Di ba't mas okay kung bigyan na agad siya ng pangunang lunas? Kaya pinatawag na agad ni Sensei ang mga medic. Malala ang kondisyon niya at baka 10 minuto na lang ang natitira sa kanya. Kailangang madala agad siya sa emergency room. Hindi akalain ni Naruto na ganito kalala ang kondisyon ni Hinata. Rinerespeto ni Naruto ang mga sinabi ni Hinata dahil katulad ito ng paraan niya ng pagiging ninja. Kaya nangako si Naruto. Pagkuha ng dugo ay tinuro niya ito kay Neji. Tatalunin niya si Neji kahit anong mangyari. Nanginginig si Gaara ngayon. Hindi ito maganda dahil nagising na naman ang demonyo sa loob niya. Gustong kumalap ng impormasyon ni Kankuro kay Neji kaya balak niyang lapitan si Naruto. Kinausap agad ni Kankuro si Naruto. Gusto niya kasing malaman kung may tinatago pa itong si Neji kaya nagtanong siya kay Naruto. Siya ang tatalo kay Neji. Itaga mo ito sa bato. Hindi nakuha ni Kankuro ang impormasyong kailangan niya at tingin niya imposibleng manalo si Naruto kay Neji. Pipiliin na ang susunod na maglalaban. Sigurado si Sensei na si Rock Lee na ang susunod. Kaso mas okay kay Lee na mahuli na lang siya. Habang pinipili pa lang ang susunod na lalaban ay ginamit na ni Gaara ang buhangin niya. Sobrang saya ni Choji dahil hindi siya napili. Si Gaara at Rock Lee ang susunod. Gumana yung ginawa niya. Binaliktad kasi niya. Kapag sinabi mong gusto mong mahuli, siguradong baliktad ito at mauuna ka. Nag-cheer ngayon si Guy Sensei kay Lee. Nagkaharap na sila. Kahit gaano pa kagaling itong si Bunot ang buhok, wala siyang panama kay Gaara. Sa nangyari kanina kay Temari at Lee, tingin niya ay puro bilis lang si Lee. Walang dating yung sipa niya. Hindi sang-ayon si Naruto dahil sa nakita niyang ginawa ni Rock Lee kay Sasuke. Malakas itong si Kapal Kilay. Simula na ang laban. Sinimulan agad ni Rock Lee sa Konoha Senpo. Pero nasalag agad ito ng buhangin ni Gaara. Bumalik agad ang buhangin sa gourd ni Gaara. Naalala ni Shino yung nakita niya nung pinatay ni Gaara yung mas malakas na mga ninja. Kahit mahirap ay sinubukan pa din ni Lee. Ginamit ni Lee ang taijutsu niya pero patuloy lang na sinasalag ng buhangin ng mga sipa at suntok niya. Ginamit din niya ang kunai niya pero ngayon ay puro depensa na siya. Hinahabol siya ngayon ng buhangin. Bumato siya ng shuriken pero sinalag lang din ng buhangin. Walang makakalusot na pisikal na atake kay Gaara. Mag-isang gumagalaw ang buhangin para protektahan si Gaara. Kaya wala pang nakakasugat kay Gaara. Malaking problema ito. Inasar siya ni Gaara kasi ang hina ni Rock Lee. Gusto niya kasing makakita ng marami pang dugo. Sumugod uli ang buhangin. Hindi nakailag si Rock Lee at hinampas pa sa pader. Umilag si Lee at sumugod naman. Nagtataka si Sakura kung bakit hindi gumagamit ng ninjutsu si Lee. Puro taijutsu lang. Wala kasing ninjutsu at genjutsu si Lee. Wala kasi siyang talento. Habang umiilag si Lee ay nadulas siya sa buhangin. Babagsakan na siya ng buhangin. Nagawa namang makailag ni Lee. Kahit taijutsu lang ang kaya ni Lee ay nagawa pa din niyang maging genin. Ito ang dahilan kaya malakas siya. Nagbigay ng hudyat si Guy Sensei kay Lee. Naalala ni Lee na sinabihan siya ni Sensei na gamitin lang yung teknik na ito kapag kailangan talaga. Pinayagan na siya ni Guy Sensei para wala na siyang ipag-alala. Pinakita ni Lee na may weights siya. Parang weights ni Goku nung martial arts tournament. Kalokohan ito ayon kay Kankuro. Nung tinanggal ni Lee ay tingin ni Temari na wala naman magagawa yan kahit tanggalin pa niya. Pagbagsak ay nawasak ang sahig. Sobrang bigat nito. Sobrang bumilis at lumakas si Lee. Patuloy ang pag-atake ni Lee at hindi na masundan ng tingin ni Gaara ang mga atake niya. Binuhos niya ang lahat ng pag-iensayo niya sa taijutsu dahil wala siyang talento sa ninjutsu at genjutsu. Isa siyang taijutsu specialist. Nakatama na ng malinis si Rock Lee, hindi na nakakasabay ang buhangin sa kanya. Hindi makapaniwala si Baki ng Suna. Sumabog sa kasiyahan si Guy Sensei. Ganon din si Lee. Sumugod uli si Lee at panangharang niya ang buhangin niya. Masyadong mabilis si Lee at nakatama na naman ng solid na suntok. Nag-aalala ngayon si Kankuro.
Hindi dahil natamaan si Gaara. Mas kinakatakot niya na baka magwala na naman si Gaara. Yung nalaglag ay yung buhangin mula sa baluti niyang gawa sa buhangin. Hindi pa din pala napinsala si Gaara dahil nababalot ang buong katawan niya sa buhangin. Kinakabahan na si Temari na kung ano pa ang magawa ni Gaara. Nagigising na naman ang demonyo sa loob niya. May pangalawang proteksyon si Gaara kung sakaling malampasan ang buhangin. Ito ang Sand Armor. Parang wala ng kahinaan itong si Gaara pero sa loob-loob ni Konkuro, may isa itong kahinaan. Yun ay magastos ito sa chakra. Isa pa ay kailangan malakas din ang katawan ng gumagamit nito dahil buhat-buhat ng katawan niya ang buhangin. Pinuri ni Temari si Lee dahil kinailangang gamitin ni Gaara ang baluti niya. Pero hindi magbabago ang resulta ng laban. Panalo pa din si Gaara. Yun na ba yun? Mas kakailanganin na ni Lee ng matinding lakas para mabutas ang proteksyon ni Gaara. Kailangan na niyang gamitin ang Lotus. Payag si Guy Sensei kaya gagawin na ito ni Lee. Sinimulan na ito ni Lee. Inikutan niya ng sobrang bilis si Gaara. Kumpiyansa si Guy Sensei na walang silbi ngayon ang manipis na buhangin ni Gaara kapag ginamit na ang Lotus. Sinipa na niya ng pataas si Gaara, pero hindi lumipad si Gaara kaya sinundan pa ni Lee ng sunod-sunod na sipa. Kailangang mapaangat niya si Gaara dahil humabol na ang buhangin. Isa pa'y nasa sagad ng Lotus ang katawan ng gumagamit nito. Nasaktan si Lee nung sumipa siya. Sapat na ang taas ni Gaara at binalot na siya sa benda. Binagsak na ni Lee si Gaara gamit ang primary Lotus. Malakas ang pagkakabagsak kay Gaara. Ngunit biglang nadurog ang katawan ni Gaara. Buhangin lang pala ito. Paliwanag ni Kakashi na nung pumikit si Guy nung nasaktan si Lee, doon ginamit ang Kawarimi technique. Nasa likod na niya si Gaara. Takot na takot si Konkuro dahil nagising na ang demonyo sa loob ni Gaara. Oras naman ni Gaara para umatake. Sinusubukan ni Lee na tumayo pero hindi niya magawa dahil sobrang sakit ng muscle niya ngayon. Naglabas ng pagkadami-daming buhangin si Gaara. Dinala si Rock Lee ng buhangin at tinatama sa itaas. Patuloy ang pag-atake ni Gaara. Ibang Gaara na ito. Nagtataka si Sakura kung bakit hindi makailag si Lee kaya pinaliwanag ni Kakashi Sensei. Sobrang sakit ng katawan ni Lee ngayon kaya hindi siya makagalaw. Dahil ito sa Lotus. Nakasalag pa si Lee pero mukhang hindi na siya makakalaban. Nagkaroon ngayon ng flashback. Nung bata si Rock Lee ay binubuli siya dahil taijutsu lang ang alam niya. Imposibleng maging ninja siya. Tinatawag siyang kulelat na kapal kilay. Ito ang unang beses na nakita siya ni Guy Sensei. Parang may kamukha at kapareho siya ika ni Kakashi. Natuwa si Guy Sensei sa kanya dahil nakikita niya ang sarili niya kay Lee. Habang patuloy na nasasaktan si Lee, nagpuporsigi pa din si Lee kahit taijutsu lang ang alam niya. 500 kicks, 1,000 squats. Nakita ni Guy Sensei ang pagsusumikap ni Lee. Grabe ang pag-iensayo niya para punan ang kakulangan niya sa ninjutsu at genjutsu. Nagulat si Guy Sensei kasi gabi na, patuloy pa din si Lee. Dumating ng araw at naging estudyante niya si Lee. Nung nagpapakilala sila ay sinabi ni Lee na gusto niyang patunayan na kaya niyang maging magaling na ninja kahit taijutsu lang ang alam niya. Natuwa si Guy Sensei pero pinagtawanan siya ni Neji. Naalala din ni Neji yung mga sparring nila ni Lee. Laging kawawa si Lee kay Neji. Hindi siya manalo-nalo kahit isang beses dahil genius si Neji. Nagalit si Lee sa salitang genius. Wala siyang talento pero lalagpasan niya si Neji sa pamamagitan ng pagsisikap. Ito ang paraan ng pagiging ninja niya. Kahit anong pagsisikap niya ay hindi siya mananalo. Nasaktan dito si Lee. Ganun pa man ay hindi sumuko si Lee. Tinamaan naman si Lee at nagiging bayolente na si Gaara. Pero nakatayo pa din si Lee. Malas ni Lee ayon kay Konkuro. Tagilid man si Lee ay hindi siya sasuko. Halos wala nang magawa si Lee sa mga atake ni Gaara. Patuloy na nag-e-ensayo si Lee. Lalo pa niyang dinadamihan ng sipa at jumping rope niya para lumakas siya. Napatid siya ng jumping rope niya at napatigil. Naiyak na lang si Lee. Lumitaw na si Guy Sensei para kamustahin siya. Nagpunas siya ng luha at patuloy siyang nag-ensayo. Nandito si Guy Sensei para pagaanin ang loob ni Lee. Kahit hindi siya genius, meron siyang lakas na wala si Neji. Nainis si Lee kasi pakiramdam niya ay kinakaawaan lang siya ni Sensei. Ang lakas ni Lee ay ang pagsusumikap niya. Ito ang talento niya. Hindi alam ni Lee kung maniniwala siya. Akala niya kapag nagsumikap siyang ng 3 beses ng mas matindi kay Neji ay lalakas siya. Pero kahit anong pagsusumikap niya, hindi niya matalo-talo ang isang genius. Magbubunga ba talaga ang pagsusumikap niya? Bakit lagi na lang siyang talo kay Neji? Patuloy ang paglabas ng sama ng loob ni Lee. Pakiramdam kasi niya, hindi na siya lumalakas kahit anong pagsusumikap niya. Wala talagang silbi ang pagsusumikap kung wala na siyang tiwala sa sarili niya. Dito nagkwento si Guy Sensei kay Lee na pareho sila. Hindi sa pareho silang makapal ang kilay. Talunan din siya dati at hindi matalo-talo ang genius na si Kakashi. Pero dahil sa pagsusumikap niya, nananalo na siya sa genius na si Kakashi. Pinuri niya ang layunin ni Lee na patunayang kaya niyang maging magaling kahit taijutsu lang ang alam niya. Kailangan patuloy siyang magtiwala sa landas na tatahakin niya. Gusto niyang maging malakas si Lee para balang araw ay mapapanood siya ni Sensei ng nakangiti.
Aatake na naman si Gaara pero kumpiyansa pa din si Lee. Nakailag si Lee at bumilis uli. Madali na uling naiilagan ni Lee ang buhangin ni Gaara. Ang Lotus ay namumukadkad ng 2 beses. Naalala ni Sakura na sinabi ni Lee yung parehong linya na yon nung natalo siya sa mga ninja ng Sound Village. Nagulat si Kakashi. Kayang buksan ni Lee ang 8 inner gates at kaya niyang gamitin ang Hidden Lotus. Nagpaliwanag si Guy Sensei na ang 8 inner gates ay pinapakawalan nito ang limiter ng katawan. Humanga si Kakashi kay Lee. Marami ang chakra points sa katawan pero may 8 lugar sa katawan na punong-puno ng chakra points. Ito ang Gate of Opening, Gates of Rest, Gates of Life, Gate of Pain, Gate of Closing, Gate of Joy, Gate of Shock at Gate of Death. Pinipigilan ng 8 gate ang daluyan ng chakra. Ginagamit ang Lotus para alisin ang mga limiter na ito. Nagiging 10 beses na mas malakas ang gumagamit nito. Ang primary Lotus ang nagbubukas sa Gate of Opening. Magkakaroon ng matinding lakas at bilis kapag nabuksan na ang limiter sa utak. Sunod ay ang pagpapataas ng stamina sa Gate of Rest. Kapag nabuksan ng pangatlo ay magagamit na niya ang Hidden Lotus. Pero ang problema dito ay sagad na ang mga muscle niya. Kapag nabuksan ng 8 gates, magkakaroon ng lakas ang gumagamit na katumbas ng sa isang Hokage. Ang kapalit nito ay mamamatay ang user. Dismayado si Kakashi Sensei kay Guy kasi lahat ng bagay ay may hangganan. Malalagay sa peligro si Lee dahil dito. Pero hindi naman kilala ni Kakashi Sensei ang estudyante niya. May mga pangarap si Lee na gusto niyang patunayan kahit kapalit pa ay buhay niya. Gusto ni Guy Sensei na maging lalaki si Lee na kayang protektahan ng pamamaraan niya bilang ninja. May gagamiting teknik si Lee. Ito ang alas niya. Para kay Neji, Sasuke at Naruto. Hindi siya matatalo dito. Bubuksan na niya ang 3rd gate, ang Gate of Life. Kulay pula na ang balat niya. Hindi pa siya tapos. 4th gate open. Ang Gate of Pain. Bilib na bilib si Kakashi Sensei dahil hindi lang ito bunga ng pagsisikap. Inyay genius din itong si Lee. Sumugod na si Lee at sobrang bilis at lakas na niya. Nasa ere si Gaara. Sinusubukan ng buhangin na humabol. May baluti pa si Gaara pero wala na itong silbi kay Lee. Sobrang bilis na niya. Nalalagas na ang baluti niyang gawa sa buhangin. Sobrang nananakit na ang muscle sa katawan ni Lee. Gulat na gulat si Neji sa lakas ni Lee. Binuksan na niya ang 5th gate, ang Gate of Closing. Nakaramdam bigla si Gaara ng takot, parang hindi na tao ang galaw ni Rock Lee. Napalingon si Lee kay Neji dahil ito ang alas niya. Gagamitin dapat niya ito laban kay Neji. Sinuntok niya ng sobrang lakas si Gaara. Habang pabagsak si Gaara ay binatak pa niya ang sash ni Gaara. Tanggal na ang baluti ni Gaara. Hidden Lotus. Pagkatapos ng atake ay sobrang sakit na ng braso at binti ni Rock Lee. Naging buhangin ng gourd sa likuran ni Gaara bago siya tumama sa sahig habang si Lee ay bagsak na. Naging parang kutsa niya yung buhangin kaya hindi siya napuruhan. Tagilid si Lee habang si Gaara ay makakaatake pa. Ginamit na niya ang buhangin niya. Pagod na si Lee at wasak na ang mga muscle niya kaya hindi na siya makagalaw. Naabutan na si Lee. Ginamit ni Gaara ang Sabak Q o ang Sand Cuffing. Napuruhan ng braso at binti ni Lee. Hindi na ito kinaya ni Lee. Hindi pa tapos si Gaara. Tapos na ang laban pero aatake pa siya. Namagitan na si Guy Sensei at pinigilan si Gaara. May naalala dito si Gaara. Gusto niyang malaman kung bakit linigtas ni Guy Sensei si Lee. Dahil mahal niyang estudyante si Lee. Sa loob-loob ni Baki, sigurado siyang hindi ito naintindihan ni Gaara. Hindi niya alam ang pagmamahal. Sinabi ni Gaara na suko na siya. Nagulat silang lahat. Nakabangon pa si Lee. Imposible ito. Lumapit si Guy para pigilan si Lee. Dito niya nakita na wala na palang malay si Lee. Humanga si Guy Sensei sa tindi ng paninindigan ni Lee. Ipaglalaban talaga niya ang pamamaraan niya bilang ninja hanggang dulo. Kahit wala na siyang malay. Ang panalo ay si Gaara. Kahit sumuko na siya. Nung sumingit si Guy Sensei para protektahan si Lee, doon na natalo si Lee. Biglang yamabang na uli si Temari kahit kinabahan siya. Mas nahirapan si Gaara nang di inaasahan pero panalo pa din. Dumiretso agad si Naruto kay Lee. Inis na inis si Naruto kay Gaara. Tiningnan agad siya ng medic. Hindi maganda ang nakita nila. Tinawag niya si Guy Sensei. Dahil sa bali ng buto at wasak-wasak na muscle sa katawan niya, matatagalan bago siya gumaling. Ang masamang balita, masyadong matindi ang pinsala sa braso at binti ni Lee. Mahirap sabihin ito pero tapos na ang panahon ng pagiging ninja niya. Narinig ni Naruto ang sinabi ng medic. Hindi makapaniwala si Naruto kasi sobrang rinerespeto niya ang pagsusumikap ni Rock Lee. Gusto lang naman ni Guy Sensei na suportahan si Lee para maprotektahan niya ang paraan ng pagiging ninja niya. Humingi ng tawad si Guy Sensei.
Masama ang loob ni Naruto. Paano na yung sinabi niyang tatalunin ng pagsisikap ang mga genius? Wala na bang magagawa para kay Lee? Pinakalma ni Kakashi Sensei si Naruto. Nagsabi kasi si Lee na gusto niyang makaharap si Sasuke at Neji. Yun ang dahilan kaya nangyari ito kay Lee. Sinugal niya ang lahat pati ang paggamit ng delikadong teknik dahil gusto niyang makalaban si Neji, Sasuke at pati si Naruto. Binuwis niya ang buhay niya para sa pangako niya. Linapitan ni Kakashi Sensei si Guy. Tungkol ito sa nasabi niya kanina kay Guy Sensei na dismayado siya. Binabawi na niya ito dahil kung siya ang nasa kalagayan ni Guy Sensei, ganun din ang gagawin niya. Hindi din niya mapipigilan si Lee. Sisimula na ang huling laban. Dos laban kay Choji. Iniisip ni Dos na kailangang makatagal siya hanggang sa final exam para maabot niya yung inaasahan sa kanya ni Orochimaru. Alam na din niyang ginamit lang sila ni Orochimaru para subukan si Sasuke. Patapon na tauhan lang sila. Simula na ang laban. Tinawag siyang Tabotchoy ni Ino kaya nagalit si Choji. Kahit si Dos ay Tabotchoy ang tawag sa kanya kaya galit din siya sa kanya. Ginamit niya ang expansion technique. Sunod ay ang human boulder technique. Rumaragas ang bola na siya. Ang technique ni Dos ay gumagamit ng tunog. Dahil nakatago ang ulo ni Choji at may earplugs siya, hindi niya ito maririnig. Tumama sa pader si Choji. Naipit din siya. Umatake na si Dos. Wala itong silbi dahil sa earplugs niya. Katapusan na ni Choji ayon kay Dos. Ginamit na uli niya ang echo sa braso niya. Tumalab ito kahit may earplugs. Knockout si Choji. Paliwanag ni Dos na pagdating kasi sa sound waves, hindi lang ito dumadaan sa hangin. Pati sa liquid at sa solid ay dumadaan ito dahil gawa ang tunog sa vibration. Ang katawan ng tao ay may 70% na tubig, kaya makakadaan pa din ng sound wave sa liquid. Panalo si Dos. Gustong ipakita ni Dos na hindi lang siya kagamitan na basta-basta itatapon na lang. Dito na natatapos ang preliminaries. Inaalala ni Kakashi Sensei yung seal na nilagay niya kay Sasuke, na kay Sasuke na nakasalalay para hindi siya lumunin ng cursed seal. Aalis muna siya at inasa na niya kay Sakura ang pag-alam sa mga detalye ng final exam. Ipapaliwanag na ng ikatlong Hokage ang final exam. Makikita naman si Orochimaru na kasama si Kabuto. Nag-uulat si Kabuto tungkol sa final exam. Pansin ni Orochimaru na sobrang mapayapa ang bayan ng Konoha habang ang mga bansa sa paligid ay patuloy na nagpapalakas ng hukbo nila. Ang balak ni Orochimaru ay magsimula ng gyera at gagamitin ni Orochimaru ang Sound Village bilang mitya para mag-away-away uli ang mga bansa. Gagamitin din niya si Sasuke bilang sandata. Pero nagulat si Kabuto kay Dos, Zako at Kin dahil hindi ito sinabi sa kanya ni Orochimaru. Ginamit lang sila kasi ni Orochimaru para subukan at kumalap ng datos kay Sasuke. Tingin ni Kabuto na hindi pa talaga siya pinagkakatiwalaan ni Orochimaru. Tingin ni Orochimaru ay hindi naman niya kailangang sabihin pa kay Kabuto ang tungkol sa tatlong basura na yun. Yun na ang patunay ng pagtitiwala niya sa kanya bilang kanang kamay niya. Kung hindi pa din siya kontento, ipagkakatiwala ni Orochimaru si Sasuke kay Kabuto. Pinaliwanag niya kay Kabuto na naglagay ng seal si Kakashi kay Sasuke. Ngunit hanggang may kadiliman sa puso ni Sasuke, walang kwenta ang seal na ito. Ngunit gusto pa din niyang kidnapin ni Kabuto si Sasuke, kasi ayaw niyang naiimpluwensyahan ni Naruto si Sasuke. Ang layunin ni Sasuke sa buhay niya ay maghiganti sa kuya niyang si Itachi. Pero dahil kay Naruto, nagbago si Sasuke. Kaya gusto niyang ilayo si Sasuke kay Naruto para maging pareho na silang puno ng kadiliman. Parang nagdadalawang isip dito si Kabuto. Nung paalis na siya ay sinabihan siya ni Orochimaru na kung may balak siyang pigilan ng plano niya, kailangang tapusin na niya si Sasuke. Kahit malakas si Kabuto, pareho lang sila ng lakas ni Kakashi. Hindi takot si Orochimaru sa kanya. Joke lang. Masyado ka namang seryoso. Oo ang tiwala sa kanya ni Orochimaru. Umalis na si Kabuto. Hindi alam ni Orochimaru kung anong iniisip ni Kabuto dahil sa mukhang pinakita niya kanina. Balik sa Chunin exam, ang final exam ay magsisimula pagkatapos ng isang buwan. Kailangan muna kasing sabihan at imbitahan ang mga Panginoon ng mga bansa at ang mga leader kung kailan gaganapin ang final exam. Kailangan din bigyan ng panahon ng mga kalahok na makapaghanda at makapag-ensayo para lumakas sila. Isa pa'y alam na ng kalaban nila ang abilidad nila di katulad nung simula na wala silang ideya sa teknik ng kalaban. Gusto ni ikatlo na gamitin nila yung oras para makalikha ng bagong teknik nila, para ito'y maging patas at pantay-pantay pa din sila. Gana daw si Naruto na mag-training na. Sa ospital ay nandito si Kabuto at may balak kay Sasuke. Kinakausap niya si Sasuke at kinakausap niya din ang sarili niya. Pareho kasi silang magaling kaya napansin silang dalawa ni Orochimaru. May kasamaan sa loob ni Sasuke na gusto pagsamantalahan ni Orochimaru. Balang araw, yung cursed seal niya ay lalamunin siya. Tingin ni Orochimaru na baka tatapusin nga talaga ni Kabuto si Sasuke.
Tatapusin na ni Kabuto si Sasuke pero pinigilan siya ni Kakashi Sensei. Sa susunod kasi, mas damihan pa niya ang magbabantay kay Sasuke. Nagulat si Kakashi kasi mga Anbo ang mga ninja na ito. Malalakas sila pero tinalo lang ni Kabuto nang walang kahirap-hirap. Kaya duda si Kakashi na genin lang talaga si Kabuto. Tinanong niya kung may kinalaman siya kay Orochimaru. Paano kapag sinabi niyang wala? Wala naman din siyang paraan para patunayan ang koneksyon niya kay Orochimaru. Malalaman din niya kapag pinakawalan siya ni Kakashi. Hindi papayag si Kakashi at naiinis na siya. Hindi takot si Kabuto kasi lamang siya ngayon. Tinutok niya ang kunai niya kay Sasuke. Umatake agad si Kakashi at naunahan niya si Kabuto. Madaling nahuli ni Kakashi si Kabuto. Biglang bumangon yung isang Anbo at tumakbo. Pero handa si Kakashi at may Kagebunshin din siya sa labas. Napapaligiran na si Kabuto ng mga Kagebunshin ni Kakashi. Dumilat ang isang Anbo. Binato niya ang bintana at lumundag dito. Natakasan siya ni Kabuto. Bumagsak na yung Anbo na gumalaw kanina. Hinawakan niya yung unang Kabuto. Ang ginamit dito ay tinatawag na Dead Soul Technique kung saan napapagalaw ang bangkay ng isang tao. Kahanga-hanga din yung pallet anyo na ginamit dito. Pati yung amoy ay nabura niya. Tulad ng inaasahan sa anak ng chief ng medical ninja. Kung ganito kagaling ang alagad ni Orochimaru, hindi pwedeng manatili lang na ganitong kalakas si Kakashi. Balik sa Chunin exam, may isa pa silang gagawin bago umuwi. Magbubunutan muna sila. Pagkabunot nila ay ipapaliwanag naman ni ikatlo kung sino ang makakatapat nila. Tournament ang final exam. Maglalaban si Naruto at Neji. Masaya si Neji pero ganun din si Naruto. Si Gaara laban kay Sasuke ang susunod. Pagkatapos ay si Kankuro at Shino. Masaya si Kankuro dahil nailagan niya si Gaara. Si Temari naman ay nababagot dahil mag-aantay pa siya kung sino ang mananalo sa pagitan nila Shikamaru at Dos. Si Shikamaru ay tinatamad kasi nadagdagan pa ang laban niya. Si Dos naman ay dismayado dahil gusto niyang makalaban si Sasuke. Nagtanong si Shikamaru tungkol sa format ng paligsahan. Ibig sabihin ba nito ay isa lang ang pwede maging Chunin dahil isa lang ang pwedeng manalo? Ang huhusga sa kanila ay si ikatlo kasama ang ibang leader ng mga bansa. Kasama din sa huhusga ang mga panginoon ng ibang bansa na magbibigay sa kanila ng mga misyon. Sila ang huhusga kung may kakayahan sila na hinahanap sa isang Chunin. Ibig sabihin ay kahit matalo sila sa first round, pwede pa din silang maging Chunin. May tsansa palang lahat sila ay magiging Chunin. Oo, pero posible din na walang magiging Chunin sa kanila. Kapag nakaabot sila sa next round, mas tataas ang tsansa nilang maging Chunin dahil posibleng mas hahanga ang mga hurado sa kanila. Naiinis si Shikamaru dahil sobrang nakakatamad naman nito. Tapos na ang paliwanag. Kita na lang uli sila sa susunod na buwan. Nag-aalala si Naruto dahil kahit manalo siya ay pwedeng si Sasuke o Gaara ang sunod niyang makakalaban. Naalala niya na gusto din siyang makalaban ni Sasuke. Sakto kaya naisip niyang bumisita sa ospital. Pero hindi siya pinayagan ng mga nurse kaya nag-iingay siya. Sinabihan siya ni Kakashi Sensei na tumahimik dahil nasa ospital siya. Ang pakay ngayon ni Naruto ay magpaturo kay Kakashi Sensei. Pero may ibang guro nang napili si Kakashi para sa kanya. Ayaw ni Naruto kasi gusto niya si Kakashi Sensei lang. Wala nang iba. May iba kasi siyang gagawin. Mabilis na gets ni Naruto na balak kasi ni Kakashi na mag-training kasama si Sasuke. Syempre inggit si Naruto. Ang daya naman. Hindi totoo yan dahil mas magaling pa sa kanya yung teacher na nahanap niya. Nagpakita na ang pamilyar na lalaki, si Ebisu Sensei. Kilala siya ni Naruto na mahilig sa babae. Nagtataka si Kakashi kung anong ibig sabihin ni Naruto na mahilig sa babae. Hindi siya tanggap ni Naruto. Mas mahina pa sa kanya itong si Ebisu Sensei dahil tinalo na niya siya dati. Mabilis na kumilos si Ebisu Sensei para patahimikin si Naruto. Sinuhulin niya si Naruto ng pagkain kapalit ng katahimikan niya. Nagulat si Kakashi Sensei na sobrang close na pala sila. Oo naman. Ayaw pa din ni Naruto sa kanya. Kinumbinsi siya ni Kakashi Sensei na sobrang galing na guro ni Ebisu Sensei na pribadong tutor siya ng mga pinakamagagaling. Isa siyang special jonin. Isa pa ay sa kanila tatlo sa Team 7, siya ang pinakamahina sa basics kaya gusto ni Kakashi Sensei na maging master muna siya ng basics. Hindi niya tanggap na mas mahina siya kumpara kay Sasuke at Sakura. Pinagpilitan ni Kakashi Sensei na importante ang basics sa lahat ng teknik. Kailangan niya ito para lalo pa siyang lumakas. Umalis na si Kakashi pero ayaw pa din ni Naruto kay Ebisu Sensei. Hindi siya kumbinsido. Importante ang basics pero ayaw niya sa mahina pa sa kanya. Totoo na nabigla siya sa malaswang teknik niya pero hindi siya mahina. Bakit hindi sila magkaroon ng pagsubok? Subukan ni Naruto na tumakbo. Kapag natakbuhan siya ni Naruto ay titigil na siya. Kakausapin niya si Kakashi Sensei na siya na lang ang magturo sa kanya. Tuwang-tuwa si Naruto kaya tumakbo na siya. Tingin ni Naruto ay naiwan na niya si Ebisu Sensei. Pero nandito na pala siya. Nag-smoke bomb si Naruto para makatakbo. Nagulat si Naruto na kahit mahina itong si Ebisu Sensei, nahihirapan pa din siya. May naisip ngayon si Naruto. Nandito ngayon si Sensei at nag-iisip.
Pero nakita niya yung billboard at mandar na naman ang pagiging mahilig niya. Nag-ayos mukha si Abisu Sensei at tinanong si Naruto kung anong ginagawa niya. Okay naman yung naisip niya pero wala pa rin. Kaya ginamit na niya ang Kage Bunshin times 2 times 2 times 2. Saka tumakbo. Kaso hindi lang naman si Naruto ang marunong gumamit ng teknik na ito. Ang dami din ng Kage Bunshin ni Sensei. Wala nang magawa ang mga Bunshin ni Naruto. Patuloy ang pagtatago ng Bunshin ni Naruto pero isa-isa na silang natatalo. Pagod na si Naruto at nandito na si Abisu Sensei. Gusto niyang tantanan na siya ni Abisu Sensei. Ba't siya titigil parte nga ito ng laro nila? Ang habulin siya. Pinapasuko na niya si Naruto pero ayaw niya. Gusto talaga niya si Kakashi Sensei kaya balak niyang pabagsakin si Abisu Sensei. Susugod na si Naruto. Hanga si Abisu dahil matapang talaga si Naruto. Madali siyang nailagan ni Sensei. Tapos na ang laro. Panalo si Sensei. Kumakain muna sila at pinaliwanag ni Sensei ang mga kahinaan ni Naruto. Ayon sa nakita niya at sinabi ni Kakashi Sensei, mahina sa pagkontrol ng chakra si Naruto. Lahat ng teknik mapa genjutsu at ninjutsu ay kailangan ng chakra. Halimbawa ang Kage Bunshin technique. Kapag si Sakura ay gumamit nito, magaling siyang bumuo at kumontrol ng chakra niya kaya walang nasasayang. Si Sasuke kumpara kay Sakura, hindi siya magaling sa pagbuo ng chakra pero okay naman ang kontrol niya kaya kaunti lang ang nasasayang sa paggawa ng 5 Kage Bunshin. Sa kaso ni Naruto, hindi siya magaling bumuo na chakra at wala din siyang kontrol. Sobrang laki ang nasasayang niya sa paggawa ng isang Bunshin lang. Sa dami ng nasayang niya, 10 na ang nagawa ni Sakura at Sasuke sa parehong daming chakra na yun. Nagulat si Naruto dito. Kaso may mga pagkakataon na mas magaling naman siya kila Sakura at Sasuke, dahil yun sa napakaraming chakra niya kumpara kay Sasuke at Sakura. Sa loob-loob ni Abisu Sensei, kaya hirap sa pagkontrol si Naruto ay dahil na din yun sa impluwensya ng demonyong lobo. Ito ang pinanggagalingan ng madami niyang chakra. Pero kapag na-master niya ang kontrol sa training na ipapagawa niya, lalo pa siyang lalakas. Sabik na si Naruto. Nandito sila ngayon sa isang hot spring. Pinagalitan niya si Naruto dahil papunta siya sa kababaihan. Nainis si Naruto. Huwag mo akong itulad sa'yo. Gustong malaman ni Naruto kung bakit ba kasi sila nandito. Dito sila mag-day training. Maglalakad siya sa mainit na tubig. Hindi naniniwala si Naruto. Narinig ni Abisu Sensei na nag-training na sila sa pag-akyat sa puno. Ganon din ito pero sa tubig naman. Kailangan niyang maglagay ng sapat na chakra sa paa at panatilihin ito. Makakatulong ang training na ito para mas gumaling siya sa paggamit ng iba't ibang teknik. Hindi magets ni Naruto kaya pinakita na lang ni Sensei. Humanga si Naruto kaya siya naman ang susubok. Naglagay siya ng chakra sa paa niya at lumakad. Kaso nahulog siya sa tubig. Umahan agad siya sa sobrang init ng tubig. Parte ito ng training niya kaya iwasan niya palaging mahulog kundi ay magiging nilagang itlog siya. Matiyaga si Naruto kaya hindi siya susuko. Nahulog siya. Isa pa'y nahulog uli siya. Nahulog na naman siya. Naalala niya bigla si Konohamaru. Sobrang sipag bigla ni Konohamaru mag-ensayo. Tingin niya'y nagbubunga na ang paggabay niya kay Konohamaru. Nabanggit niya na ito yung oras na gumagawa siya ng supresang atake sa ikatlong Hokage. Tinigil na ito ni Konohamaru. Itong pag-iensayo niya ang shortcut sa pagiging Hokage. Hindi sang-ayon si Konohamaru. Walang shortcut. Sabi ng kuya Naruto niya na kung gusto niyang maging Hokage, kailangan niyang paghirapan ito. Nagbago na si Konohamaru. Unti-unti na itong nakukuha ni Naruto. Nagulat si Abisu Sensei dahil mabilis matuto si Naruto. Sa loob-loob ni Abisu Sensei ay totoo yung sinabi ni Naruto. Walang shortcut sa lahat ng bagay. Mas mahusay pa siyang guro kaysa sa kanya. Nagkamali siya kasi hinusgahan agad niya si Naruto na isang halimaw dahil sa demonyong lobo. Kaso nagulat si Naruto. May isang lalaking naninilip sa paliguan. Balak siyang turuan ng leksyon ni Abisu Sensei. Naglabas ang lalaki ng palaka. Nagulat si Sensei kasi pamilyar ito sa kanya. Binuhat siya ng palaka at binalibag. Manahimik ka baka mahuli ako. Di makapaniwala si Naruto na natalo agad si Abisu Sensei. Ang lakas ng lalaking ito. Sino ba itong matandang mahilig na ito? At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.